At alamin na natin ang latest sa galaw ng Bagyong Paulo na humagupit sa malaking bahagi ng Luzon matapos itong mag-landfall kanina sa Isabela. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, bahagyang humina ang Bagyong Paulo matapos itong tumawid sa lupa. Pero maaari pa rin itong magdala ng malakas na bugso ng hangin at ulan sa mga susunod na oras sa malaking bahagi ng Luzon. Alas 9 ng umaga kanina na mag-landfall itong Bagyong Paulo. Dito po yan sa Dinapigue, Isabela. Saka po nito tinawid ito pong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa makarating po yan dito sa bahagi naman ng West Philippine Sea. Dahil po sa interaksyon itong Bagyong Paulo dito sa lupa at ganoon din po sa mga bundok, mula po sa typhoon category ay humina ito bilang isang severe tropical storm. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namatahan ng sentro ng Bagyong Paulo sa coastal waters ng Santa Cruz, dyan po yan sa Ilocos Sur. Tagal ito ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung pagbugso naman ito nasa 165 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy na ang pagkilos ito papalayo dito sa ating bansa. At posibleng bukas po ng umaga ay makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility. At sa susunod na 12 oras, maaari po itong lumakas ulit bilang typhoon category pero yan naman po ay papalayo na nga dito sa Pilipinas. Sa ngayon naman, may nakataas pa rin na wind signal sa malaking bahagi po ng Luzon. Signal number 3 sa Ilocos Sur, ganoon din sa La Union, southwestern portion ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, ganoon din sa western portion ng Ifugao at ng Benguet. Signal number 2 naman na nakataas sa southern portion ng Ilocos Norte, Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at ng Ifugao, pati na rin po dito sa western portion ng Isabela at ganoon din sa northwestern portion ng Quirino. Kasama rin sa signal number 2, ito pong northern and central portions ng Nueva Vizcaya at pati na rin ang northernmost portion ng Nueva Ecija. Habang yung signal number 1 naman, nakataas po yan sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa may Apayao, Batanes, mainland Cagayan, Babuyan Island sa titirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya, Aurora at natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Pati na rin po dyan sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Quezon at pati na rin sa Pulilio Island. So posible pa rin po dito maranasan yung malakas sa bugso ng hangin pero posible naman na sa mga susunod na oras ay mabawasan na po o medyo maibaba na po itong mga babala ng Pag-asa. Kaya tutok lang po kayo sa mga susunod na bulletins. Kahit papalayo na po ang Bagyong Paulo, posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi muna, may mga pag-ulan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan itong northern and central Luzon, pati na rin ang ilang bahagi ng Mimaropa at ng Calabarzon. Dito naman sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na pag-ulan, kaya po posible pa rin po dyan yung mga thunderstorms. Bukas naman ng umaga, unti-unti pong mababawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon na dinaanan po ng Bagyong Paulo. Yung po mga pag-ulan mapupunta na po dito sa may dagat. Maliban lang dito sa western sections po yan ng central and southern Luzon. Sabado ng hapon, may mga pag-ulan ulit sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, ganoon din dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, central and southern Luzon, pati na rin sa malaking bahagi po ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa bahagi po ng Visayas, lalong-lalo na po dyan sa may western portions, kasama na rin itong Negros Island Region, pati po dito sa may Cebu, Bohol, at pati na rin sa may Samar and Leyte provinces. At dito naman sa Mindanao, may nakikita rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan. At pagsapit po ng linggo, sa hapon din posibleng may mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong bansa. Kung makikita po ninyo sa ating mapa dito, halos buong bansa po ay may mga nagkukulay. Yan po yung, ibig sabihin po niyan, dyan po mararanasan yung mga pag-ulan. At may mga malalakas sa pag-ulan pa rin dahil po sa thunderstorms. Kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible pa rin po ang ulan o thunderstorms, lalong-lalo na po yan bago magtanghali o hapon at pwede ring maulit sa gabi. Kaya kung may lakad po kayo this weekend, huwag kalimutang magdala ng payong. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.